Hello! Magandang gabi po sa inyo lahat. It's a Friday. Do have a great weekend ahead of us. At sa araw na ito, ipagpapatuloy po muna natin ang ating Asian Games Diaries. Ngayong araw ng Biyernes, day 13 of our Asian Games. And for this juncture, makakasama natin ang ating mga pictures mula sa RP Blue Girls. Babalikan natin, sisilipin natin yung mga nangyari doon sa fourth place finish ng ating Pinay Batters sa nagdaang Continental Week at atin po natin sila papakilala ang ating mga bisita sa Zoom. Unahin natin si Miss Royabel Palma. Royabel, buwati ka naman sa ating mga tagapanood sa Sports Corner PH. Good evening po sa lahat ng mga nanonood sa amin. Ayan, thank you so much, Royabel, for joining us. And another picture for the team, si Celine Oare. Celine, it's your turn. Hello po, good evening po sa lahat. All right, thank you so much, ladies, for having us here sa ating programa and for accepting the invite na makasama kayo dito sa ating special na pagtatangal ng ating Asian Games Diaries. Babalikan natin konti ang naging outcome and showing natin ng Asian Games. We managed to finish 4th place. Sayang nga, hindi tayo naka-podium as unexpected nga na hindi tayo naka-podium. Alam natin, noong 2018, ganun din ang nangyari, 4th place finish. Pero, kamusta na po kayo ngayon? Nakamahabang pahinga na kayo at of course, wala pang nakaschedule na competition for this year. So, mahabang pahinga muna ngayon. Royabel. For now po, still moving on pa po kami dun sa nangyari sa outcome ng game namin sa Asian Games kasi alam naman po natin lahat na masakit po kasi talaga alam naman na kaya and then na fall short lang talaga kami dun sa game na nangyari. Si Celine naman, hindi ka ba naka-move on sa 4th place na nakuha? No podium. Yes po, actually, napakahirap po talaga mag-move on since alam naman namin na talagang sobrang kaya namin yon. Sobrang kaya and grabe yung preparation namin that time. Yung Asian Games talaga yun yung pinaka-goal namin na mag-podium finish. And then, ganun na nangyari. Yun. For Ayun. now, talagang nasa move on stage pa lang po talaga kami. Ayun. So by the way po, ang ating mga bisita are actually pitchers. Yung mga sumasalo po ng mga bola, syempre. Kaya minsan, nagiging main starter at other games na nagsasub din kayo. Anyway, may ilang taon ka na ngayon sa Blue Girls? Ilang taon na kayo na naging members ng team? Celine? Ako sir, 2 years po. 2 years. So, umpisa ng pandemic, no? Yes po. This is my first time po na mag-join ng Asian Games. How about si Royabel? Mukhang veterano na siya eh. Nag-start po ako kasama maglaro yung Bluebirds nung na-invite po ako 2017 yung sa Taiwan po yung Asian Championship and then 2019 nag-SEA Games na rin po ako kasama sila. Madaming beses na rin po akong naglaro kasama yung Bluebirds. All right. So, marami kayong sinalihan ng mga competitions like yung World Cup, Makassar Open, kaya nga nagiging busy nga yung mga pinagdaanan ng ating national team and of course the training camps in between, pero nakabukas ito tayo sa Asian Games itong topic. So, how's the training nga pala na binigay sa inyo ni Coach Ana para ma-align dito sa inyong preparations for the Asian Games? In particular, yung mga foreign exposures na it helps a lot para maboost ang preparedness natin para dito. Royabel. Ayun nga po yung training namin simula nung nag-Korea kami, nag-Italy, ginawa namin yung parang exposure namin para sa Asian Games hanggang yung nagmakasar kami. Kaya yung training namin hindi biro, umulan, uminit, tapos holiday, kahit weekend, tuloy-tuloy yung training namin. And then, kaya siguro sobrang sakit sa part namin na hindi namin nakuha yung goal namin kasi
we really did our best para makamit yung podium, and then we fall short na hindi namin nakuha yon, and then nanghihinayang kami doon sa mga supposed to be na dapat sa amin pero hindi sumang-ayon, and then yung mga opportunities na ginawa, mga trainings na pinagdaanan namin hanggang mag-Asian Games, yun po yung mga prepared na ginawa ni Coach Ana para sa amin before mag-Asian Games po. Si Celine naman, follow-up question. Nakatulong ba na malaki ito yung mga international exposures like yung World Cup, which is undeniably one of the very important events na sa team? Kasi nakatulong ito na malaki sa it help build up yung experience ninyo at yun sa world rankings na yun, ay nasa top 15 na kayo. At alam ko marami kayong mga national teams sa softball na nakapag-World Cup na rin this year. Kaya talaga naman undeniably, isa sa mga very busy NSA itong Asapil, Celine. Yes po, sobrang kailangan po talaga namin experience. So, yung mga tournaments namin before mag-Asian Games, isa yon sa experience namin, lalo na sa mga baguhan, exposure sa mga baguhan. Ginamit namin yon to prepare para sa Asian Games kasi ang pinaka-goal talaga namin is mag-podium finish sa Asian Games. So, yung mga international tournaments namin, ginamit namin yon as experience and exposure para sa Asian Games na to. So yun, sobrang pasasalamat din po talaga namin kay JHL sa pag-sponsor sa amin and sa suporta na binibigay niya sa amin throughout sa Asian Games sa mga laro namin and before Asian Games sa mga tournaments namin. Okay, kaya nga nasa Malaysia kayo weeks before the Asian is because sumali kayo sa Makassar Open. Ang unti lang ng duration ninyo ng inyong pagdalungat sa Makassar Open kasi alam natin na nagmamadali nga sa oras kasi yung competition is days away from now. Dahil kailangan pa kayo lumipad pupuntang Anshu. So tell us more dito sa inyong outcome sa Makassar Open, which a lot niya dito sa competition at nakita natin may mga kapwa rin Pinoy na nag-participate din sa Makassar Open pero sa ibang teams naman ang kanila nire-represent, Voyabel. Nawala si Voyabel, so si Celine muna. Sir, pwede pa ulit ng question? Ay, okay. Balikan natin konti yung Makassar Open. Ano naging outcome nito even though hindi tayo nakaabot sa ilang mga laro at natuwa ka ba dahil of course ang daming mga Pinoy na sumali din sa Makassar Open pero nire-represent din ng ibang clubs. Yes po. Yung exposure namin dun sa Makassar, parang totally nag-focus po dun sa mga yung lineup sa sa Asian Games po. Yun po yung binigyan ng importance ni Coach kasi nakafocus po talaga dun sa goal na mag-podium sa Asian Games. Tapos yung iba po namin, kinuha po ng ibang country para doon maglaro. Okay, si Celine naman, I think meron kang dagdag na sabihin kasi nagkaroon ng problema sa internet si Voyabel eh. Ayun sir, yung Makassar tournament na sinalihan namin is talagang biglaan lang din po talaga yun. Actually, yung Makassar po talaga is bibigay po talaga sila ng tournament openly. And then, depende po sa mga teams kung sasali. And, yun nga po, binigyan kami ng support ni JHL na sumali po dun sa tournament na yun. And ginamit namin yun as exposure and para makapag-ready kami para sa Asian Games po. So, yun nga po, hindi po natin natapos yung tournament mismo since yun nga po, nagmamadali kami bumalik ng Pilipinas kasi yung flight po namin papuntang Asian Games is one day na lang mag-start na yung tournament. So, talagang grabing pagmamadali po talaga namin that time kasi hindi kami pwedeng malate doon sa tournament po talaga namin. Okay. Masasabi ba natin at par na ba, Ma'am Celine, yung Blue Girls dahil ang tindi na mga kaya na kinaharap ninyo dito sa tournament and actually it used
as a tune-up na rin for the Asian Games. Meron sumali yata from Australia, from New Zealand, from Japan, and Papua New Guinea ata yung sumali rin doon sa Makaskar, no? Yes, sir. So, bali, yung lahat po ng sumali dun sa Makassar is hindi po talaga namin nakalaban actually. So, bali dalawang bracket po siya. Hindi namin nakabracket yung ibang mga malalakas, yung mga lalaki. So, nandito kami sa almost mga babae na bracket. So, ang nakalaban po namin is yung Japan, Australia, Lucky Dende. Nakalimutan ko pa ibang team. Pero, yun nga po, actually kung tumagal pa kami doon, sir, pwede kami yung maglalaro sa championship with Japan. So, yun. Nagmadali po talaga kami umuwi ng since ang focus po talaga namin is Asian League. And then, Royabel, after a few days na nakapaglaro kayo sa Makaskar, bumalik kayo sa Pilipinas for the final phase of training, and then dumiretso na kayo sa Angshu. Kamusta yung weather dyan? Nakapag-adjust din ba kayo sa weather? Regarding sa weather naman po sa China, hindi naman po siya mahirap i-adjust kagaya nung pumunta kami sa Korea kasi sa Korea sobrang lamig po. Parang same lang naman. So, Royabel, na you're breaking up. Baka pwede nyo patayin yung Weather na camera para marinig namin yung boses mo lang. Yes, okay. yeah, yung regarding po sa sa kami nahirapan mag-adjust kasi same lang naman po yung weather na meron kami sa meron sa Philippines just yung China. Hindi po siya kagaya ng weather sa Korea na sobrang lamig. And for us, pabor naman po yung weather na meron ng China kasi sa initan naman po talaga kami nagtitrain and mas gusto po namin naglalaro ng mainit kaysa sa malamig po. Okay, so let's go with the assessment for the both of you. I'm sure it's actually a great performance para sa ating mga Pinay soft belts dito sa competition, ang Asian Games, which is one of the uh, most important participations na ng ating RP Bluebells. Sayang wala kayo sa Southeast Asian Games sa Cambodia, hindi na isama. Ang mga nakarap nyo sa Group B preliminary sa yung Thailand, Korea, China, mga nasa mababa ng top 20. At we have a 2-1 record sa preliminaries, lalo na yung pagkatalo ninyo against China, ang ating host, 0-7. Pwede nyo balikan yung mga nangyari sa preliminaries, your assessment nga pala doon. Abel, ikaw muna. Sa preliminaries po namin, yung una po namin nakalaban is Thailand. Good start naman po, and then yung next po naming laban is China, yung 7 p.m. na na game po namin is doon po kami parang biglang nag-iba yung game siguro kasi nag-adjust kami sa sa night game, and then yung kalaban na namin Korea, yung must-win game namin, doon kami bumawi na kailangan namin manalo para pumasok kami sa super round po. Alright, si Celine naman. Celine, paki-unmute po. Sorry. So, yung weather po naman is okay na okay po sa amin. Hindi naman po sobrang lamig, hindi po sobrang init. Yeah, yung performance po namin before mag-China against Thailand is sobrang ganda. Naumpisahan namin siya ng maganda. And then, nung nag-China po kami, siguro, since maraming crowds noon, since host country yung kalaban namin, siguro isa yun sa dahilan kung bakit hindi masyadong maganda yung mga performance namin. And of course, siguro dahil night game yon, hindi kami masyadong nag-training sa night game, sa night na training. Yun din po siguro isang factor kung bakit hindi maayos yung mga performance namin. Okay, and then, lumipat naman tayo sa super round. Nakaharap nyo ang mga nasa top 5 na yung ng competition bukod sa China. Japan, world number 2, sayang 2-9 ang pagkatalo. Sumunod, Chinese Taipei, 4-6. Back-to-back losses.
Kaya na-relegate kayo sa bronze medal match laban sa Chinese Taipei, but at the end, ang akala lang natin, yung tina-target ni Coach Ana na makakasungkit kayo ng podium, a bronze medal man lang, nauwi talaga sa pagkabigo with a 2-3 loss again against the Taiwanese. World number 5 ang taga-Taiwan, world number 2 ang Japan. Kaya we end up in 4th place. Ano naging reflections doon sa super round na nakaka-apekto sa overall performance ng team, especially tatlong magkakasunod na talo, pero hindi pa rin nawawala ang spirit ng buong koponan na kailangan maging palaban kayo. Celine, ikaw muna. Yes po, sobrang saya po sa puso na nakapasok kami sa super round. Even na natalo kami ng China, nakabawi po kami sa Korea. So, nakapasok kami sa super round and then nakaharap po namin yung Japan. Before that game po, nag-meeting po kami kinagabihan ng coach namin na manalo-matalo, kailangan po maayos yung mga performance namin. Hindi namin nahayaan na matambakan kami katulad nung nangyari sa amin sa Italy, nakalaban din po namin yung Japan doon, which is sobrang tambak po talaga ng score namin. So, yun nga po, yung performance po talaga namin sa Japan is goods na po sa amin yun since hindi kami na regulation. And of course, maayos yung mga performance ng lahat. And then, yung sa Chinese Taipei naman po, before kami maglaro ng for bronze against sa kanila, alam po namin na no bearing game na po talaga yon. Pero hindi namin hinayaan na matambakan kami na katulad ng laro namin sa kanila sa mga past tournament. So talagang lumaban po kami. And then yung bronze na po talaga na tournament namin, talagang isinapuso na po talaga namin lahat yon. Talagang hindi namin hinayaan na maging pangit yung mga pinapakita ng bawat isa since yun nga po ang goal namin is maging podium finish kami. And inisip po namin lahat ng mga sacrifices namin sa training, lahat ng mga days na kailangan namin i-sacrifice para lang makapag-training kami, ma-prepared namin, and makuha namin yung podium finish. Si Wayabel naman. Para sa akin po yung overall na performance ng game namin is wala po akong masasabi kundi proud po at dahil pinakita po namin yung best namin at di po namin hinayaan na tambakan kami ng mga malalakas na team kahit alam naman talaga namin na uh, sila yung best of the best na mga manlalaro ng softball sa buong mundo and are mga world number 2, number 5 na mga kupunan. And syempre kami bilang Pinoy, pusong Pinoy, dapat tumalaban. And then lagi kaming nire-remind ni Coach Ana na kahit anong klase ng situation at kahit sino yung kalaban, hindi kami papayag na tambakan lang kami and then yung laro namin is hindi lalabas kasi kung tutusin yun naman ipinaghandaan talaga namin and then ayaw lang talaga ni coach na hindi nakikita na hindi kami lumalaban. Kaya kahit anong nangyayari sa game, proud kami na sasabihin na ginawa namin lahat. At yun yung pinaka-the best namin. Okay, so looking at the 4th place showing na naulit yung nangyari noong 2018 sa Jakarta, at least mataas pa rin confidence level at firepower para at least makabawi man lang sa mga susunod na competitions. May mga kailangan ba kayong i-improve pagdating sa style of play, sa firepower, sa mga techniques, at even hoping na madagdagan yung exposures nyo, lalo na internationally. But of course, alam natin, kailangan may full support din si Asapil and of course, ang ating PSC, Ma'am Celine. Ano ba ang kinakailangan nyo improve? Ayun, yun po, siguro hindi pa po talaga sapat yung preparation namin. Pero for that performance po kasi namin na pinakita sa bronze medal po sana namin against Chinese Taipei, talagang binuhos po talaga namin lahat. Sabi nga po natin, Ana, all or nothing, kailangan ibuhos namin lahat since lagi niya sinasabi na every game napaka-importante lahat. And isang pitik lang is matatapos na agad. So kailangan walang maiiwan, walang kaba, walang takot, kailangan ibuhos talaga namin. So
nakita naman sa lahat ng mga sa lahat sa amin na binuhos talaga lahat. Pinakita namin yung best namin, lahat ng sacrifices namin sa training, binuhos namin lahat. And sobrang nagpapasalamat kami sa lahat ng sumusuporta sa amin, lalo na po kay JHL, kay kay Ma'am Cheska, sa ano namin, sa po namin. Okay. Ayun po. Okay. So, alam ko, mahaba-haba nga yung pahinga ninyo right after the Asian Games. Ano mga ang susunod na competition? Is it gonna be next year na talaga? Kaya at least mahaba-haba ang bakasyon ninyo and of course, kailangan balik na ulit kayo sa training kung kinakailangan. So, anong pinaghahandaan nyo, Royabel, na major undertaking sa susunod na taon, even this holiday season? For now siguro we're back to conditioning training lang po muna siguro kasi wala pa naman po kaming next na competition this year. And then next year hindi pa po finalize kung ano yung magiging next na lalaroan namin. And then we're still hoping na sa next Asian Games makuha na po namin yung podium na inaasam namin. And then ang alam ko po may SEA Games na rin po kami. Okay, singit lang ako konti. Kamusta ang buhay ng inyong pagiging student athlete o academic life? Nakapag-adjust ba kayo sa studies while training and competing abroad? Si Royabel, nag-aaral ka pa rin sa UST, no? Yes po. Nagko-compete ka rin ba sa UAP, sa women's softball team nila? Yes. Oh, Yes po. okay. So, kamusta ang pag-balance sa academics sa studies? May mga task ba kayong binigay, yung mga props na kinakailangan gawin, of course, para at least hindi mo pababayaan yung pag-aaral ninyo abang nasa international kayo? Nagkakaroon ba kayo ng mga hybrid classes? As a student athlete po, syempre, alam naman po ng lahat na mahirap po ang pagsabay niyong pag-aaral tsaka paglalaro, lalo na po sa time management. And for me po, as a fourth year student, yung yung mga prof ko po kasi nagsabi na yung mga naiwan po or mga naiwan na subject is hahabulin po, and then may mga binibigay naman po na gagawin na pinapasa naman po through online. Okay. So hindi kailan naman po masyadong bahan. Okay. So, kailan yung UAP? Next year pa? Next year pa po, February po ata. Okay. Si Celine ba? Same din? Nag-aaral ka na sa college? Graduate na po ako, sir. Graduating ka saan? UST din po. UST din po. UST. So, last year mo, this coming season 86, no? No po. Bali, graduate na po ako to 2022. Okay. So, matagal ka pa lang hindi ka na nakapaglaro sa UAP. Pero at least nakapag-transition ka na already sa inyong national team career. So, last question para sa inyong dalawa. We have our under-17 team nga pala nasasali sa World Cup din. This coming month kung hindi ako nagkakamali, sa Japan yon. I'm sure nabisita nyo sila sa training dun sa Rizal o sa UP. At na-inspire kayo lalo dahil of course, sa magandang takbo ng performance, exceptional run ng ating seniors, ang ating RP Blue Girls, siguro magbigay kayo ng konting mensahe bago sila makaalis dito sa World Cup, yung ating under-17 or under-15 pala, sorry, under-15 team na lalaban po doon sa Japan. Unang-una sa lahat, good luck dun sa World Cup nila, and it's a big opportunity for them to start their dream as a softball player, and then sana continue lang to inspired na maglaro even though mahirap yung trainings bago pumunta sa games, and then laging trust lang sa self na kaya, and then trust sa mga teammates na magtutulungan, na magiging as one, and then communication talaga palagi with the teammates inside the field and the coaches po para mas magaan yung team. Okay, si Celine naman,
Ano ba ang nais ninyong ipulot na aral ninyo mula sa, well, impressive campaign ng Blue Girls na maaari yung ipasa sa mga counterparts natin sa under 15 na lalaban naman sa World Cup which is happening a few days from now dyan sa Japan, sa Tokyo? Ayun, sa mga girls namin, good luck. Um, Sobrang laking opportunity yan para sa inyo na ipakita kung ano talaga yung galing ng isang Pilipino, young athletes, no? Ipakita natin kung ano yung galing ng isang softball ng mga bata, okay? Galingan natin and grab any opportunity hanggat bata pa kayo. Um, Galingan nyo, tiwala lang sa team, tiwala sa Panginoon, tiwala sa sarili, and talagang ibuhos natin lahat. Huwag tayong mag-iwan ng kung anong mga negative thoughts. Positive lang dapat ang nasa utak natin. And talagang lumaban tayo hanggang dulo. Dahil hindi lang yung sarili natin yung pinipresent natin sa ibang lugar, but of course, represent natin yung Pilipinas. Ayan, be proud. Oo nga eh, at sana iparating natin yung inyong mga mensahe sa ating mga bata na yon, nang sa gayon ay mas magiging motivated sila sa kanilang pagsabak nga sa World Cup which is happening actually on October 21 to 19 sa Tokyo, Japan. So best good luck and all the best sa ating mga junior blue girls dyan po sa Under 15 Women's Softball World Cup. Sabi nga natin dun sa caption, dun sa post ng Asapil, it's an hard-fought battle until the very end. Kaya alam natin, i-congratulate ko kayo kahit alam natin hindi kayo napalad na makakakuha ng podium. Pero sa mga susunod na mga pagkakataon na makapag-compete kayo sa international, I'm sure makakabawi kayo at makukuha niyo yung mailap na medalya na nais ninyo, of course, either sa SEA Games and of course sa Asian Games. But before we say your closing words or mga pasasalamat, mga photo op muna tayo. Thumbs up and smile. In 3, 2, 1, go! Okay. So, bigyan natin ng pagkakataon silang dalawa na magpasalamat sa lahat ng mga taga-suporta and all the sponsors, all the believers of our RP Blue Girls from the beginning of their campaign until the end. Rebel, ikaw muna. Yes po. Gusto po namin magpasalamat unang-una sa lahat kay God dahil natapos po namin yung campaign namin ng safe. And then, nagpapasalamat po kami kay Boss, kay JHS sa walang sawang suporta niya sa amin simula nung simula pa lang kami maglalaro sa mga tournament and then hanggang ngayon. Salamat kasi hindi siya nagsasawang bigyan kami ng sponsorship na ma-experience yung mga exposures. And then yung PSC, salamat din sa suporta and then sa lahat ng mga tao na nandyan na nakasubaybay na manood sa mga games namin at pinagdadasal yung mga games namin. Maraming salamat po sa inyong suporta. Sana hindi po kayo magsawang suportahan kami at yung mga batang susunod sa amin sa paglalaro ng softball at sa lahat po ng sports. Alright, thank you so much, Royabel, for your time to join us dito sa ating interview. Celine, baka may nice kayong mag-shoutout sa mga taga-suporta ninyo and of course, all those who have contributed nga sa kampanya ng ating RP Blue Girls. Yes po. Maraming salamat po sa lahat ng sumusuporta sa RP Blue Girls. Lalong-lalo na kay Boss, Jen Henry Louvillier, sa patuloy na pagsusuporta sa amin. Kahit na wala pa kayo every tournament namin, nararamdaman po namin yung suporta nyo. Alam namin nanonood kayo and sa mga messages niyo na sinasabi sa amin, maraming salamat po sa suporta. Maraming salamat din po sa mga coaches na nagpapatuloy na nagbibigay ng lakas ng loob sa amin, mag-push sa amin every training. Alam namin na nagsasacrifice din kayo, hindi lang kayo nagsasacrifice na basta-basta, hindi namin nakikita pero alam namin na nahihirapan din kayo. Maraming salamat sa sacrifices, sa love, sa time na binibigay niyo sa amin.
And nagpapasalamat po kami sa mga supporters namin dyan na hindi naman namin sila nakikita but nararamdaman namin by heart. Maraming salamat din, of course, sa Panginoon na binigyan kami lahat ng opportunity na sumali sa ganito kataas na tournament. And even na hindi namin nakuha yung podium finish, alam ng lahat na ginawa namin yung best namin. Ayun po. Maraming salamat. All right, and thank you so much sa inyong imbitasyon at paanyaya na makasama natin dito sa interview para magbigay ng inyong diaries. So, literally Asian Games diaries ito. And by the way, leading na po yung Gilas Pilipinas against Jordan. Diyan po sa ginaganap na third quarter, 43-39 as we speak. So, ipakita natin ang ating suporta sa ating pambansang kubonan sa kanilang hangarin na magka-apat na ginto na yon kasi meron tayong ginto sa pole vault, 2 sa jiu-jitsu, at baka mamayang gabi, madadagdagan pa yan. God willing, syempre, mamanifest natin yan. Again, salamat sa inyong dalawa for taking time out sa ating interview. More power, and we look forward for more updates sa ating Blue Girls campaign, and of course, good luck sa anumang competition ng inyong sasalihan. Bye-bye po and God bless you. Maraming salamat po. Maraming salamat din po. Thank you Ingat po. po. Maraming salamat po. God bless Thank po. you.